Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Bam Aquino pwede raw ipangtapat kay Sara Duterte sa darating na 2028 presidential race. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Ayon po kasi sa sinabi at analisis nitong dating spokesperson ni Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez na pwede raw na ipangtapat itong si Bam Aquino laban dito kay Sara Duterte pag nag-eleksyon na raw sa pagka-presidente sa darating na 2028. Well, kung ito man po ay posible, ayos din naman si Bam Aquino, di ba mga kabunyog, maging presidente. Anyway mga kabunyog, para po sa malinaw pang paliwanag nitong si Attorney Barry, panoorin po natin ito. Tsaka isa pa dapat isipin dito, no? Kung malusot ni Sara Duterte impeachment trial, I don't think there's any way to stop her at that point in her march toward Malacanang. That's it. Oo, yun na yun. Consolidation na yun ng, ako nga, ang ano ko pa dyan, baka sa padating na 2028, ang magiging principal rival pa ni Sara Duterte, umalulusot natin ito, baka hindi pa galing sa administrasyon. Kasi by the time, yung administration will be so weak, diba? And unpopular and unviable bilang kung magagaling pa sa hanay nila na baka, diba? Alalahanin lang natin noong 2010, diba? Yung administration candidate was not even considered one of the diba, front runners no panahon nila. Sige po. Oh, diba? Wala, diba? Mahina. So, yun yung kalalagyan nitong administrasyong ito kung hindi nila kung hindi nila mababawi yung pagkatalong ito with a stronger showing dito sa impeachment. So sinong pwedeng viable candidate to go against Sara Duterte? Kung hindi man galing kasi wala mang homegrown ng administration eh. Ito pa isa iniisip ko sorry So Erwin kasi tinitingnan ng iba. Pero hindi naman siya nag-top eh. Actually, momentum niya para sa'yo na Prof. Ronnie Holmes, pakikorek ako kung tama ito sasabihin ko. Pero pababa siya, di ba, sa mga surveys. Yeah. Going to the elections. So hindi siya nag-top at all. So I don't think at this point he would be considered that strong a candidate against Sara Duterte. So sino? Yeah, pero meron nga Raffy Tulfo na kahit pa paano number 2, di ba, nung last election. So number 3. Number 3 nung last election. Of course, all of a sudden, meron kang mga may mga bagong possibilities like ako na ang unang nasabi, Bam Aquino. Diba? Number 2. Diba? And more than being number 2, nag-number 1 sa Pangasinan, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Camarines Sur, Quezon City, Manila. Diba? I mean, biglang-bigla, ano tawag dito, doon sa binuview natin as yung vote-rich corridor. Diba? Mula Pangasinan pababa. Nag-number 1 in so many provinces and ito significantly Metro Manila. So biglang-bigla ako tingin ko with the result of this election viable siya. 'Di ba? As a 'di ba for higher office in 2028. Of course, 'di ba? Meron kang Leni Robredo, 'di ba? Who's well positioned, 'di ba? As Naga Mayor ang mga ganung mga options. Pero pag tinignan mo kasi yung hanay ng administrasyon, sino? Speaker Martin. True, nanalo siya. Pero he has never really broken yung yung ceiling niya sa surveys. Diba? So, sino? Diba? Yun ang ano nila ngayon. Kasi yun ang 2 big problems nila. Walang pangalan na galing sa kanilang mga leader na nakukonsider na malakas na kandidato for 2028. Pangalawa, natalo pa kayo, diba, sa midterm elections. All the momentum is with yung inyong kalaban. So, diba? Saan ka So, sabi ko nga sa'yo parang very, very similar to post-2007, di ba? Last 3 years ng GMA administration. Wala kang kandidato galing sa inyo and you have just been handed a very resounding defeat by the electorate. So, tingin ko, maraming soul searching na nangyayari ngayon doon. I remember nung going to the 2010 elections, isa sa mga quietly in-expect dyan, si Noli De Castro, outgoing vice president. Pero for some reason, hindi siya tumuloy. Okay, hindi siya tumuloy. Pero Bam Aquino, no? I would agree. Given his very strong showing dito sa election na ito, and nothing to lose. Patalo siya, senador pa rin. Senador pa rin siya. Pero, siyempre,
matagal kasi ang 3 taon sa politika, alam niyo yan, di ba? So, a lot Totoo naman. will depend on what will happen between now and 2028. Kung anong klaseng performance siya ipapakita niya, decisions, etc., etc. But based on this momentum, no, ulat din ako, no? Grabe, strong showing. Diba? Nandun siya sana nagtatop, tapos kung hindi man top, nasa top 6 nung across the country. Antindi, no? So, Yeah, very viable candidate nga. I think Actually, even stronger than Risa. Kasi si Risa, di ba, sa mga surveys, Yeah. hindi lumalampas sa margin of error. Kung lumampas man, barely na sumasampa, di ba? Oh. Pero let's see, kasi hindi pa naman na-survey si Bam for presidential. Totoo. Although at this point, pag tinignan mo talaga, yung showing ni Bam at ni Kiko, or at least showing na yung stronger than yung showing ni Sen. Risa noong 2022. But of course, 2022, Duterte pa yun. Duterte pa yun. Ibang administrasyon. So, pero, ano naman di ba? Ang Senate races naman yan, ang laki talaga ng advantage sa most recent, di ba? May recency bias talaga. Diba? So, kung sino yung malakas ang showing sa pinaka-recent na eleksyon, merong inside track yun, diba? Sa susunod na ano. Nga lang, tama ka. Madami pang pwede mangyari sa 3 years. Madami pang pagsusukat na dapat gawin. Pero definitely, isa sa mga takeaways from yung resulta nitong 2022, biglang-bigla, si Bam Aquino, who was not being considered as a standard bearer, tingin ko is definitely in the conversation. Or even Leni Robredo, depende sa kanyang ma-establish dyan sa Naga, di ba? Sa Naga. Hindi na, may president na naman na mayor tatakbong presidente, di ba? Ang advantage ni Mayor-elect Leni ay meron na siyang national profile. At ako, isang sasabihin ko, isa pang observation sa election na ito, nag-top out yung big vote para sa kanya. Di ba? I mean, yung mga in-endorse niya, nanalo. Di ba? Everyone from the 2 senators to Senator Laila na nanalong congressman through ML parties. So medyo, a strong showing from yung pink base itong election na ito. Mukhang solid na nag-deliver for the limited candidates na meron na sila. May mga nagpo-float dito ng mga pangalan. Meron pa rito, sabi, next president daw si Martin Romualdez. Ano ba tawag dyan? Isang humongous na good luck. Okay. Mas tatanggapin ko pa next prime minister si Martin Romualdez. Alam mo ba yun? yung ganun tipo. Pwede. Although at this point hindi ko alam kung viable pa ang chacha as a strategy. Mabantot ang administrasyon pag pinush pa yan, lalong babantot. Exactly. Ito sabi ni Ali Kapati, Marojas for senator sa 2028. I don't think tatakbo pa yan. I may be wrong. Tingin ko din ayaw na ni Senmar. I don't think. At natalo yung anak niya sa Rojas, no? Talo. Sayang. Okay. Si Vico Soto. Grabe yung landslide, I thought didikit ng konti at least yung kalaban. Nagulat ako sa resulta. Ako hindi ko in-expect na didikit. hindi ko sinabing didikit na dikit, pero hindi naman ganun kalayo. Grabe. Parang nandito, yung boto, di ba? So, Senator. Ilan taon na ba si Si pwede na siya actually. 2028 pwede na yata siya. I think. Kasi 40 naman ang kailangan. I think. Ganon. Hindi ko kasi alam eksakta edad niya. Ang sigurado ko, papasok na yan sa for senator. 35 years old, di ba? 35. Pero, ang tanong kasi doon, gusto mo bang mag-senador? Di ba? Hindi na kasing dati kasi, di ba, parang supposedly training ground para sa mga presidente ang Senate. Ngayon kasi parang hindi na necessarily. Oo, marami ng ruta Madami ng ruta. At dahil nga sa social media, basta ikaw ay mayroong maayos na political platform like being mayor, di ba, of a city, meron kang opportunity na mapakilala yung sarili mo at makilala, di ba, ng mga tao. Problema kasi sa Senado, una, ang dami nyo. So, ang dami mong karibal. Pangalawa, very limited yung opportunities para meron kang mapakita mo na meron kang ginagawa. Investigasyon, di ba? Mga ganun tipo. Hindi kasi ganun ka-direct unlike kung ikaw ay mayor, for example. Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.